Marami ako nakikita ng mga Gilas fans online na hindi masaya sa current selection and collection of players sa ating pool para sa national team. And marami rin ako nakikita na may mga kanya-kanyang add-ons, mga gustong tanggalin, idagdag. So makikisali ako today since wala pang Final 12 na nire-release ang Gilas as of recording this. I am going to share my own. Yung unang part ng video, hindi naman unang part, majority of the video, itatry ko maging as realistic as possible. And then sa dulo naman mag-a-add ako ng aking mga personal additions na not necessarily kasama sa pool, pero kumbaga sinamahan ko na din ng konting understanding na yes, wala sila sa pool pero pwedeng magawa naman ng paraan. Pero again, it's too late. Probably yung magiging Final 12 ko rito, magiging close sa kung ano yung magiging Final 12 kasi konti lang naman yung selections since maraming hindi available. Pero ayun, simulan na natin. We're going to have 5 tiers. Unang-una sa lahat, yung starters or first 5. And then bench, hindi naman necessarily na 5 yan. Pero kumbaga yung kung short rotation man sila, siguro at least 3 or 4 sa tier na to. And then susunod, reserves. Ito yung sa dulo ng bench, mga third strings. Again, hindi naman necessarily 2 since 5-5-2. Pwede maging 3, pwede maging 4. And then yung susunod naman, cut. Ito yung mga hindi makakapasok na currently nasa pool pero hindi makakasali sa aking Final 12. And then pinakadulo, not available, yung mga hindi makakasama. So sisimulan ko na sa not available. Justin Brownlee, na balita na hindi maging available for this upcoming window. Magiging kawalan. Gets ko naman na yes, oo, may tiwala sila kay Brownlee, pero 'di ba, gets ko rin naman yung fans na parang sana merong plan B na mas matibay dito. Sana man lang mas nakapag-prepare sila, pero I see it na lang as we lost Justin Brownlee pero they found a way to bring Kai Sotto back. Strategically speaking, I think that could help Gilas and baka mapunan yung kawalan. Of course, hindi naman fully mapupunan yung kawalan ni Brownlee. Ang laking bagay nun. Pero at least, meron silang Kai Sotto na kaya mag-attract ng defense and ma-activate yung mga ibang players. Susunod sa not available, lalagay ko na rin si Mike Phillips is not going to be available for this upcoming window. So, start na natin dito sa listahan with Justin Baltazar. I think, realistically, baka makat si Justin Baltazar. Yun yung parang feeling kong mangyayari. Pero personally, baka ilagay ko siya sa reserves. Kasi, if ang magiging choice ko ay Troy Rosario, Justin Baltazar, mas pipiliin ko si Justin Baltazar kasi he's bigger. Yes, hindi niya mas gamay yung system, pero at this point, excuse na lang naman yung system na yan. Tagal-tagal na nilang magkakasama dyan. Tagal-tagal na nilang nasa pool. So I would choose the player who's better. So susunod, I see Troy Rosario. Ilalagay ko si Troy Rosario sa cut. He's going to be the first person sa cut kasi I don't see the need for a Troy Rosario since meron ng Kai Sotto. Justin Arana is included and nababalita na baka makapasok din. AJ Edu is already in. Justin Baltazar, nilagay ko na siya sa reserve. So, ikakat ko na si Troy Rosario. Susunod na player, I see Carl Tamayo is going to be the first player sa bench. Baka mag-start pa nga siya, realistically, sa isa sa dalawang laro na yon, pero ilalagay ko muna siya sa bench kasi I have a starting 5 in mind na already. Meron na akong solid na players dito sa pinakataas na tier bago ko pa simulan yung video. So, I think Carl Tamayo is going to help Gilas, especially if he comes off the bench. Yung scoring punch ba, na pag pumasok si Carl Tamayo, he could score a quick 7 points off the bench na makakatulong sa Gilas, especially tong window na to. Wala akong expectations na magiging okay sila offensively. Ina-expect ko tong Gilas na to na ilakad talaga yung bola, maging mabagal sila sa execution, ilagay nila kay Kai Sotto sa poste yung bola and find the most effective shot they can sa 24 seconds or more, kasi baka ang maging weakness naman nila, maubos yung shot clock, pasa-pasaan lang sila, walang nangyayari. So baka yun yung maging downside doon. Pero I think yun yung pinaka best way to approach these two games against Iran at Jordan, kasi walang Brownlee eh. Kai Sotto meron sila. So, kumbaga mag-aano ka na lang sa kung sino yung available. And that's Kai Sotto. So, bagalan yung laro. So, magta-thrive doon yung mga players kagaya nila Carl Tamayo, nila KQ, a shooter if meron man sa roster, di ba? Especially kapag binagalan nila yung pace ng laro. Next player is Chris Newsome. Again, gusto kong i-cut si Chris Newsome, pero considering na kulang-kulang sila and wala masyadong available na players, lalagay ko na lang siya sa reserve kasi Chris Newsome pa rin naman yan siguro, I guess, 'di ba? May role pa rin na pinupunan, pero realistically dapat hindi na kasama si Chris Newsome dito kasi essentially if papasok mo si Scotty, papasok mo si Ramos, papasok mo si CJ Perez, para-parehas lang halos ng ginagawa. And yes, yung defense ni Newsome iba
Sa defense is Scottie, pero Scottie is a better point guard. CJ Perez is a better scorer than Chris Newsome. So maybe, since kulang, andyan na lang sa reserve si Chris Newsome para maglaro ng role if gamitin man siya. Next player is Junmar Fajardo. Probably his last appearance para sa Gilas Pilipinas. And kulang din ang frontcourt ng Gilas Pilipinas, pero I wouldn't put Justin Arana over Junmar Fajardo ngayon, especially Coach Tim Cone. Medyo, alam niya naman ang tendencies ni Coach Tim Cone. Kahit may better players nga sa roster, mahahanapan ng paraan para ilagay si Junmar sa rotation. So, lalagay ko si Junmar sa bench. Next player, Scottie Thompson. Makakakuha ko ng hate para dito, pero I still stand with my opinion na Scottie Thompson is the best point guard option for this team. Yes, Juan Gomez de Leaño is a starter. Actually, ilalagay ko na nga siya dito. Starter ko sa point guard si Juan Gomez de Leaño. That's because may Kai Soto. Kai Soto is going to be the facilitator. Siya magpa-facilitate ang ang kailangan lang gawin ng guards ng Gilas, ibaba yung bola ng maayos, ibigay sa poste or ibigay sa wing yung bola para ma-activate yung triangle offense. And okay na yun. Maging spot-up shooter ka na, maging off-the-ball scorer ka na, maging secondary ball handler ka na. That's fine kasi may Kai Soto. Last window, nahirapan sila kasi walang Kai Soto and kailangan talaga nilang mag-create off the dribble. So, ibig sabihin nun, since wala nga masyado yung need for a point guard, ilalagay ko na si RJ Abarientos sa cut. Kasi RJ Abarientos is too inconsistent of a shooter, too inconsistent of a decision maker, and too inexperienced para isalang ko sa ganitong klaseng competition. And especially last window, yes, marami siyang assists and he facilitated kind of okay. Yes, yung turnovers naging weakness, pero yung risk kasi of putting RJ in, mas na-outweigh kaysa yung sa possibility of him being, on fire and being in rhythm. So, ilalagay ko siya sa cut dahil meron Kai Soto sa loob ng team. And yung scoring na yon, i-expect ko na manggaling sa player kagaya ni CJ Perez. Looking at this backcourt, Scottie and CJ Perez, I think that works kung titignan natin sino lang yung available kasi CJ is more of a two-guard na scorer and Scottie Thompson is more of a point guard pag nasa Gilas Pilipinas. So pag tinututri nga tayo, siya yung nilalagay sa gitna. And ang magiging weakness nila dito, scoring, di ba? Scottie Thompson kasi is not good of a shooter internationally. Dribbling-wise, wala siya masyadong tricks pero does the job pero not, exceptional at it. So doon papasok yung CJ Perez. Si CJ Perez yung mas kayang mag-act as a scorer for this lineup and si Carl Tamayo. So hindi ganong highlight yung weaknesses nila dahil na ko-complement ng isa't isa. Of course, there are better options. Maraming sabi, mayroon naman dyan mga Bolik, mayroon naman mga ganito. Of course, pero what if yun, di ba? We have to deal with the cards na naibigay sa atin. So, susunod ay si AJ Edu. Ilalagay ko siya sa starters. Gusto ko kasi yung combination ng AJ tsaka Kai. Kasi si AJ, medyo pang 4 yung laro niya, pero skill set niya pang 5. And then si Kai naman, yung laro niya 5, pero yung skill set pang 4, if that makes sense. So, yung dynamic nilang dalawa gusto ko. Kasi essentially, you can put AJ Edu at the 5, tapos si Kai Soto yung quote-and-quote 4, kahit na siya yung pinakamalaki. He's a big power forward. So, next player is Kevin Kiambao. Ilalagay ko rin sa starters. Dahil walang Justin Brownlee, again, I expect Kevin Kiambao to fill in that position. And Kevin Kiambao naman, as of late, has been tearing it up sa scoring department para sa Gilas Pilipinas. Siya talaga sa mga nagiging reliable in terms of scoring para sa Gilas. Next player is Dwight Ramos, of course. Again, so that completes our starting 5 with Juan Gomez de Leaño, Dwight Ramos, Kevin Kiambao, Kai Soto, AJ Edu. Kind of a big lineup pa. Si Juan Gomez de Leaño, stocky yan for a guard. Pang 2 guard yung katawanan. Of course, sabi, 2 guard ng iba, point guard ng international, 6'5", 6'4", blah, blah, blah. Pero Juan Gomez de Leaño, sa standards ng Gilas Pilipinas, is a big point guard. And he can score, he can shoot, he can kind of dribble, turnovers, and decision-making ang weakness. Pero again, yung decision-making kasi na yun, tsaka facilitating, ibibigay natin kay Mr. Kai Soto. So, Juan Gomez de Leaño, makakapag-focus siya on scoring, which means, kaya niya maging best version of himself. The same thing with Dwight Ramos, di ba? Kasi pag walang Kai, si Dwight napipilitan maging ball-dominant player. Si Dwight Ramos naman is kind of a Evan Fournier type of player na, yes, kaya naman mag-on ball, pero mas effective siya if hindi. Next player is Justin Arana. Ilalagay ko siya sa reserves kasi Justin Arana, as early as now, dapat sinasanay ng masama sa international competition. Kasi meron naman siyang potential. Medyo may pagka-mini Junmar Fajardo siya, pero siya maging successor. Kumbaga para siyang hybrid ng Troy tsaka ng
Junmar Fajardo, or even potentially a Mark Pingris type of player for Gilas Pilipinas na yes, traditional yung laro na medyo dunker spot, medyo high post, medyo walang shooting, pero yung size niya naman is quite decent. Yes, quite undersized, pero he plays big naman. So yan yung aking final 12, yan ang tier list ko ng mga available na players sa pool. So i-add ko na ngayon yung aking additional players. Ito na yung aking personal final 12. So ako personally, kung ako ang tatanungin, ikakat ko dito si Justin Baltazar, ipapasok ko si Robert Bolick, ilalagay ko si Robert Bolick dito, and maybe I can put Scottie Thompson down here, tapos si Roger Pogoy dito. Yes, medyo maliit tong lineup na to. Small ball yan. Pero Junmar Fajardo naman yung backup big. Ay, 30 na pala to, no? So, ikakat ko si Chris Newsome. So, ayan, makikita natin, same pa rin naman yung starting 5. Pero sa bench, we have Robert Bolick, we have CJ Perez, Roger Pogoy for shooting, Carl Tamayo, Junmar Fajardo. So, bakit ko inad si Bolick tsaka si Roger Pogoy? Kasi si Bolick, yes, point guard siya, pero he can play off ball as well. Kaya niya mag-play alongside Kai Soto. Marami magdi-disagree. Robert Bolick, ball dominant. Feeling niya si Luka Doncic siya na dinodominate niya masyado yung bola. Pero, in theory, Robert Bolick, tanggalan mo ng bola, shooter pa rin yan from the outside. Matalino pa rin sa loob ng court yan. Yes, if yung defense niya maging suspect, edi okay, pasok natin si Scottie sa reserve instead of him. Diba? Kung wari mainit pa si CJ sa scoring, hindi kailangan masyado ng scoring from Robert Bolick. Kasi Scottie muna. At least mayroon silang options sa guard position. And Roger Pogoy naman, alam ko hindi rin siya available right now as far as I know. Pero i-add ko siya for shooting. Yes, he's quite undersized, 6'3". Small forward, lalagay mo dun. Pero ilang minutes lang ba talaga lalaroin ni Roger Pogoy at the 3 position? Most of the time, ilalagay mo yan sa 2. Maybe iupo mo si CJ, maybe isasabay mo si Kiambao kay Pogoy. Pero I want to have Pogoy out there para sa shooting since wala si Oftana. Kasi kailangan lang talaga ng shooting. Kasi kung titingnan natin yung ganito, yung roster kanina, walang shooting tong team na to eh. Si Kevin Kiambao lang, tsaka maybe ito, si Carl Tamayo and Juan Gomez de la Año na inconsistent pa. Kailangan ng shooting. So, ipapasok ko at least isang shooter. Kahit sino man yan. Whether si Pogoy yan, si Oftana yan, kahit saan sila pumulot ng shooter kung saan man sa lupalop ng Pilipinas. Pero at least isang shooter man lang. So, yun ang aking personal final 12.